Hindi dumaan sa NTC at wala raw import clearance ang aabot sa 1 milyong pisong halaga ng mga cellphone at accessories na nasamsam ng otoridad sa isang bodega sa Parañaque. Nakatutok si John Consulta. Kahong-kahong cellphone ang nakita ng mga operatiba ng Regional Intelligence Division ng National Capital Region Police Office sa warehouse na ito sa Parañaque. Tumambad din ang mga battery ng cellphone at iba pang accessories. Ayon sa NCRPO, nakatanggap sila ng tip na ang mga cellphone na hawak ng kumpanya hindi dumaan sa National Telecommunications Commission o NTC at walang ICC o Import Commodity Clearance. Ang info natin is they are being used o binebenta sila sa mga POGO. Any product na walang ICC is bawal ibenta kasi yun yung matibay nating basihan na ito ay safe gamitin. Pag ganito kasing item na binebenta is ang assumption natin is substandard. Alanganin natin gamitin kasi it might cause harm dun sa gagamit. Ito kasi there's no guarantee na ito yung safe. Baka pag ginagamit mo, bigla na lang masunog o bigla na lang maputok. Aabot sa 1 milyong pisong halaga ng mga nasamsam na cellphone at accessories. Kakasuhan ng paglabag sa Consumer Act ang kumpanyang may hawak nito. Inaalam natin yung source nito, no? Paano nakapasok to dito, saan nanggaling, dumaan ba ito sa kaukulang ahensya na dapat ay chine-check yung mga pumapasok na ganitong mga gadget. Sinubukan namin kunin ng pahayag ang ni-raid na kumpanya pero walang sumasagot sa aming tawag, email at mensahe sa kanilang FB account. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Dalawang magkahiwalay na sunog ang sumiklab sa Marikina. Sa Barangay Concepcion 1, isang lumang bahay na gawa sa light materials ang natupok alas 10:41 kaninang umaga. 2 pamilya ang apektado. Walang nasawi pero isa ang nasaktan sa sunog. Bago yan, 4 na bahay naman na natupok sa Barangay Parang pasado alas 6 ng umaga. 8 pamilya ang apektado. Patuloy ang investigasyon sa sanhi at halaga ng pinsala ng 2 sunog. Sunog sa Cebu, kinasawi ng isang banyaga sa Camarines Sur. Patay sa pagbangga sa SUV ang isang nakamotorsiklo. Paspasan natin ang mga balitang probinsya. Rider, patay matapos sumalpok sa isang SUV sa Pamplona, Camarines Sur. Ayon sa pulisya, sinakop ng rider ang linya ng kasalubong na SUV. Wala rin daw siyang suot na helmet at hindi nakitaan ng lisensya. Tumanggi magbigay ng pahayag ang driver ng SUV. Truck na may kargang mais, bumangga sa outpost ng mga sundalo at sa isang bahay sa Kapatagan, Lanao del Norte. Ayon sa Kapatagan Police, nawala ng kontrol ang truck driver dahil sa bigat ng karga nito. Sugatan ang driver na nasa mabuti ng kalagayan. Hindi nagbigay ng pahayag ang driver na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property. Bedridden na Swedish national patay sa nasunog na bahay sa Talisay City, Cebu. Ayon sa kasamahan ng biktima, una niyang iniligtas ang bunsong kapatid. Babalikan na sana niya ang biktima pero lumaki na ang apoy. Base sa investigasyon, posible nagsimula ang apoy sa mga nasirang linya ng kuryente sa kisame. Lalaki, patay matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Pasay City, Iloilo. Ayon sa pulisya, binubuksan ng biktima ang pinagkatrabahuang veterinary clinic nang bigla siyang pinagbabaril. Trabaho, personal na atraso at love triangle ang ilan sa tinitingnang motibo ng pulisya. Nakuhanan din ng CCTV ang mga salarin na patuloy pa ang tinutugis. Hustisya ang panawagan ng pamilya ng biktima. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Isang special voter registration ang isinagawa sa GMA Network Center kanina. Sa pagtutulungan niya ng GMA Integrated News at ng COMELEC, kabilang sa mga nakilahok, ang ilang bagong botante at mga disenfranchised o yung mga hindi nakaboto sa 2 o higit pang nagdaang eleksyon. Pati na rin ang mga nagpalipat ng rehistro o yung mga may nais baguhin sa kanilang registration data. Ikinatuwa naman ng mga GMA employee ang mabilis na proseso na umabot lang na halos 10 minuto. Sa ilalim ng Register Anywhere program, ginagawa rin sa mga mall, eskwelahan, simbahan at opisina tulad sa GMA Network ang voter registration sa layuning mas mapadali at mailapit ito sa mga botante.
Ayon sa COMELEC, simula noong February 2, nasa 1.7 million na ang kabuang bilang ng mga nag-apply sa programa. Philippines feels like home para sa Thai actor na si Peach Pachara. May ni-reveal pa si Peach na lumabas na sa ilang lakorn o Thai drama na ipinalabas sa Kapuso Network. May chika si Aubrey Carampel. Nasa bansa ang Thai actor na si Peach Pachara na madalas raw rito dahil may mga negosyong kapartner ang ilang Pinoy. At soon ay susubukan naman daw niyang makipag-collab sa mga Filipino producer. It's in kind of ideation process. I'm working with one of my directors as well. Now we're writing kind of the script as well. So let's see how it turn out, how to develop as well. But we're working on it. Pwede ba? Mag-isip ka? Matapos mapanood ang special role niya sa lakorn dramang Deadly Affair na ipinalabas sa GMA Network. ถ้าเรื่องนี้ผิดกฎหมายจริง Nasa Thai series na The Believers din siya. Enjoy raw siya kapag bumibisita sa Pilipinas dahil marami raw pagkakapareho ang Thai at Filipino culture. Paborito raw niya ang adobo at sisig at gusto rin niyang mamasyal sa iba pang lugar sa Pilipinas. I try to be here more. I want to spend more time outside of Manila as well. Never get a chance to because mostly it's all business trip. Everything is really short. Aubrey Carampel, updated showbiz happening. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.